So mga beshi, papasok tayo ngayon sa work. So, meron akong meeting sa Makati. Nanggaling tayo dito sa Quezon City. Nasa EDSA tayo today. And medyo maluwag siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Tuesday naman ngayon. So dumadaan tayo ng EDSA. Ano nga bang EDSA? Ano bang meaning ng EDSA? So mga beshi, ang meaning ng EDSA ay Epifanio de los Santos Avenue. So sinunod dito sa pangalan ni Epifanio de los Santos. Dinagdagan lang ng A kasi ang pangat na mapakinggan kung EDS, katunog ng EDS. Kaya EDSA, Epifanio de los Santos Avenue. Kailan ba ito tinayo? Ang tanong. So tinevelop itong EDSA 1930s. Nagsimula ito, ang pangalan nito North Luzon Circumferential Avenue o Road, ganyan. Medyo mahaba, no? So dinevelop ito, nagsimula ito dinevelop from North Luzon Expressway sa may Balintawa hanggang South Luzon Interchange sa may Magallanes. Ayun, so 1940s naman, ginago nila yung pangalan nito nung natapos na. Sinunod yung pangalan sa birthday ni Dr. Jose Rizal, yung June 19 Avenue, o sa Spanish pangalan niya ay Avenida 19 Avenida de Junio. So yun yung pangalan niya before 1930s yan. And then mga 1940s naman, yan nagsimula na baguhin yung pangalan. Gusto ng mga Rizalistas, gusto ng mga Rizalistas before na ipangalan daw o isunod sa pangalan ni Dr. Jose Rizal. So ang dami na kasing mga pangalan na Rizal eh. May Rizal Province na. So pati ba ng Rizal Avenue din? Ang dami-dami Rizal. So hindi natupad yun. Hindi natupad na pangalan. So may gusto na EDSA o kaya ito na naisunod kay Epifanio de los Santos Avenue, si Eulogio Rodriguez Sr. at si Juan Sumulong. Sila yung mga nag-push na talaga na maging Epifanio de los Santos Avenue. So before nang maging EDSA ito, pinangalanan pa itong Highway 54. Highway 54 dahil 54 kilometers ito from Monumento to Pasay. Then Pasay to Monumento, balikan. So 54 kilometers, kaya siya tinawag na Highway 54. And sabi nila, kaya din daw ito tinawag na Highway 54 dahil ang gumawa daw nito o nag-develop daw nito ay 54 Infantry Battalion. O, diba? Channeling. Ay ba? Mga beshi ba? Parang feeling ko malilate ka ako. So guys, ang gamit natin ngayon Mio. Kapag medyo matraffic talaga, ang ginagamit ko si Mio. Mio i125S. Kapag medyo maluwag naman o mga pang-ride talaga na malayuan, ang ginagamit ko si NMAX. Kasi mas comfortable akong gamitin ang NMAX kapag mga long ride. Mas masarap sa puan, masarap gamitin, hindi masyadong matagtag. Ito kasi maliit, kaya madaling isingit. Makati lang naman ako. Kaya carry boom boom na to mga beshi wap, mga beshi bell. Carry lang natin ito.
EDSA, dinadaanan nito ang 4 na cities and 1 municipalities. So yung 6 na cities, yan yung Caloocan City, andyan yung Quezon City, andyan si Mandaluyong City, si Pasig City, si Makati City, and Pasay City. And then yung isang municipality, yan naman yung San Juan. So municipal lang kasi si San Juan eh. Hindi pa siya San Juan City. Okay? Ma-exam tayo mamaya. Nagigit-git siya oh. Ang totoo yan, nagkakotse din kasi ko eh. Sa ating mga riders, hindi talaga nila tayo nakikita pag medyo malapitan na tayo. Nasa gilid din na tayo, hindi nila tayo nakikita. Blind spot talaga yan. Kaya kung minsan mapapansin ninyo, gusto rin sumingit, yung parang feeling mo ginigit-git ka nila, pero hindi ka lang kasi talaga nila nakikita. Kaya wag din natin silang sisihin na yung iba naninira ng side mirror, hindi kasi nila nakikita yan. Wag tayong pakimerote. Hindi natin sila masisisi. Saka hindi rin naman every now and then nakatingin ka ng side mirror mo, diba? Sabi tsaka next kapatid na naka-NMAX. Sige be, go lang. So yan, nasa Ortigas na tayo. Ito, boundary naman itong Ortigas nito ng Quezon City tsaka ng Pasig. Mabilis lang yung biyahe, medyo maluwag mga decibels. Si Robinson. Pala kung nagugustuhan nyo itong mga videos ko, paki-like and share na lang ha. Paki-like tapos pa-subscribe po dito sa gilid, sa baba. Tapos pa-subscribe na lang po. And click nyo po yung bell icon dyan sa gilid para updated po kayo sa mga videos ni Best Bell. Tandaan nyo ha, sa mga best swap natin, hindi lang pang straight na tao o pang lalaki ang pagbumotor. Pwede po siya sa lahat ng gender, basta matapang ka lang. Dahil matapang ka, Quechua. Yan ko lang. SM Megamod. So boundary naman tayo ngayon ng Pasig and ng Mandaluyong. Show Boulevard. So hindi naman tayo ibabaw, kaya ilalim tayo. Wala naman tayong gagawin sa ibabaw. Dahil padiretso tayo Makati, dito tayo sa ilalim. So dito medyo masikip pa. Ay,
Aray oh, kabugera oh. Nakati yung ilong ko. Nasa pailalim na tayo. Yung motor niya Zoomer X. Gusto ko yan. Parang ano, Stig Dusty. Kapag yung ginamit mo ko, parang tomboy. Nasa EDSA pa rin tayo mga Beshua, haba nito eh, 54 kilometers eh. Pero balikan yun ah. So kung i-divide mo yung 54 kilometers, ay! Be! Ano ba yan be? So kung i-divide mo siya, 54 ilan ba? 26? Tapos siya 27! Ang hina eh. So ano naman, gutom eh siya catch. Kaya medyo hindi nagpa-function ang aking brainy bell. Gutom eh, siya alam yung gutom eh. Di pa ako nung nakakapag-lunch ng Pudanga. Ano yung Pudanga? Pudanga, ibig sabihin food. Hina. Pudanga, ganyan. Lunchable. Ibig sabihin nag-lunch, ganun. JA Tower. Ang daming aura dyan eh sa JA Tower. Naku mga decibels, kapag dyan sa JA Towers nag-grinder ka, lahat kayo nandyan. Ang daming decibels dyan eh. Ang daming mga decibels. Na-try ko lang before. So ayan, papasok na tayo ng Makati. Makati, ibig sabihin lahat ng tao dito Makati. Hindi, nag-originate naman yung pangalan niya ng Makati, kay San Pedro de Makati. Ayan. So dito sa Makati, isa to sa mga maunlad na city ng Metro Manila. Hindi ko alam kung siya yung first kasi nandito yung ano CBD o yung tinatawag natin Central Business District. Ayon sa history, itong Makati, dinevelop talaga ito ng dinevelop ito ng mga Americans. Kundi ng mga unang nag-develop ng businesses dito, si Ayala. Yes guys, si Ayala ang nag-develop ng mga businesses. Malubak dito banda. Guadalupe. Dati, nasabi sa akin, etong Makati daw, pinangalan daw ito dahil, kaya siya tinawag na Makati, dahil daanan daw ito dati ng mga rebelde ng yung mga hukbalahap. Tapos matalahib daw ito dati.
So dito sila dumadaan para hindi sila mahabol ng mga Kastila. Sabi ha, sabi. So yun, may nahuli silang isang hukbalahap. Sabi, saan daw yung mga kasama niya? Kumakamot daw, Makati daw, Makati. Ganyan. Kaya nung tinuro, dito daw to, Makati. Pero ang totoo, pinangalan talaga ito kay San Pedro de Makati. So, Spanish colonial terminal. Tama ba? Spanish colonial pa rin ba sa San Pedro de Makati? So guys, di ako sure ha. Paki-comment nga sa baba kung tama ba. Tapos, meron dito yung Ayala Triangle. Ginawang runway naman ito ng mga American before. American era. Yung sinakap tayo ng mga Amerikano before. Kaya kung mapapansin ninyo guys, marami tayong mga kabeshi bells tsaka mga kabeshi wap na mga Phil-Am dahil dumating yung mga Americans before dito. Kapag sabing Americans, hindi lang naman puti, mga Phil-Am. Meron din namang mga itim, mga negro, na mga hati, na yung mga hot na beshi wap. Ay, tawag kayo, katambal. So dito dapat lagi mo pinagbibigyan ng mga pedestrian. Yan. So dapat maging responsible tayo na mamamayan. So kapag may tumatawid, patawirin. Pag may nagugutom, pakainin. Pag may nakangate, gamutin. Ano daw? Ay! Bakla ba dito? Walang bakla dito. Mamatay na yung mga baklang yan. So tayo kayo naka-NMAX. Kasi pag nakapasok sa NMAX, ibig sabihin makakapasok yung motor natin dahil maliit. Kasi yung kanya malaki. Pwede patingin yung motor, pakate. Kung ano yung isip nyo, para kayo mga bakla. Ay, Thundercats. Thundercats. Direction lang tayo. Ay! At taray nito, talagang doon tumawid din, no? Ganda mo, te! Tapos kapag nasagasaan, sisisihin yung sakyan para makagaga. So kakaliwa tayo dito sa Makati Avenue. Yan, sa kaliwa tayo. Medyo mabilis lang yung traffic light dito pag pakaliwa eh. Ayan. Okay, sa Makati Avenue na. Then, kanan tayo dito sa La Vista. Ay, Villa Costa pala. So, dahil naka-stop, stop tayo. Ayan. So, nag-go. Nag-go tayo.
Ganun. Ay, kabugerang bike. Gusto ko yun, pink. Okay, go. Si Belle, taga Wildflower. Kakaliwa tayo kay The Distance. Ay, kilala ko yun. Ay, ang gwapo. So, dito tayo pupunta. Kita nyo ba yun? Dito tayo pupunta. Doon tayo pupunta. Doon ang meeting natin. Sa Wholesome Table. Magkapark lang tayo sa likod. Punta tayo ng Wholesome Table, Salcedo. Dahil mayroon tayong meeting. So dito guys sa Makati maraming one way. Hindi ka pwedeng dumiretso agad-agad. Kasi nga, maraming one way. Then meron ditong parking na talagang kailangan doon ka lang magpa-park. So tayo, kapark tayo ng Infinity Tower. Dine. Ayan. So dito tayo magpa-park. Dami naman. Dami. Kaya gusto ko naman eh, sasampakin kita eh. Dito tayo magpapark sa baba, basement 1. Tcharam! Dini lang, didikit lang tayo dito.